Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano sa Roma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos
at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahalaga po ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Ito po'y tinuturing na kapistahan at ginugunita natin ang pagtatalaga sa isang simbahang napakahalaga sa ating kasaysayan ng simbahang Romano-Katoliko. Para po sa ating mga Katoliko ay ito'y ating binibigyang pagpapahalaga, ang Basilika ng Laterano sa Roma, na kung saan ito po'y tinagurian ding the mother and head of all churches of Rome and of the world. Kaya napakahalagang inaalala natin ang
Basilika po ng Laterano, ang siya ding nagsisilbing katedral ng Santo Papa sa Roma. Sapagkat ang Santo Papa ay obispo ng Roma. At yun po yung kanyang katedral. Nandoon ang upuan na simbolo ng authority, otoridad ng Santo Papa. At tama-tama namang ito'y paalala sa atin kung paano dapat nating igalang at pahalagahan ang ating simbahan bilang templo ng Diyos, kung saan nandito ang Blessed Sacrament, na kung saan dito tayo nagdadasal, ginagawa mga gawaing pangliturhiya at pinagdiriwang ang mga sakramento. Kaya ang simbahan natin, itong gusali, ang templo, ay dapat nating igalang, dapat nating irespeto. At napakagandang itong pagdiriwang na ito napakagandang paalala sa atin na ito'y templo ng Diyos. Dito tayo sumasamba sa Kanya. Kaya't gayon na lang dapat ang ating pagpapahalaga, yung ating pangangalaga, yung ating pag-iingat. Napakaganda nga po ng kwento sa Ebanghelyo. Templo, kalain ninyo, paano namang di magagalit si Jesus? Ha? Ay masahol po sa palengke ito. Ginawa ng mga tao. Akala nyo may mga baka. Ay tatanungin ko, isipin nyo kung may baka dito. Ay imbitahan kaya natin yung mga taga Garcia na mga magbabaka. At sabihin natin, dinig, sa amin sa simbahan sa San Jose, malaki-laki ang lugar. O kahit doon sa patio, ano? Isipin nyo kung may mga magbabaka diyan. Sino magdadakutan tayo ng baka diyan? Hindi mo mapapagdakutan tayo ng baka. Eh, asngaw ang amoy niyan eh. Nakakasulasok ang amoy sa... Diyos ko po. Ay, meron pa daw nagtinda ng kwan eh. Kalapate. Ayun nga ang mga kalapate natin dito. Kalapate ni Father Norman, na pagkakadami. Nakakatawa naman eh. At nung karamihan nga nung kalapate natin, ay talaga namang pagiging nagpakain na gayan, no? Sinabuyan mo, abay nalapit. Kakatuwa. Ay nung nagbara na ang mga alulod, ay nakakatuwang madaming kalapate, ay di pinahuli ko na pinahuli. Eh meron namang mga hindi nahuli. Nung una 7 lang yata yung hindi nahuli. Ay nga pagkakadami na ulit. Aba isipin ninyo kung dito buti nga't mga mayalangan nandito sa loob. Hindi pa nalilingilan ng kalapating pumasok yata din Meron pang money changers, namamalit ng pera. Isipin ninyo kung dito kahit din sa gilid na rin, may pwesto din yung mga money changer. Aba, di ka ribok dito. Paano ka pa makakapagdasal? Ha? Paano ka pa makakasamba sa Diyos kung marami ang distractions? Kaya nga dito sa ating simbahan, abay, stricto tayo. Hindi natin pinapayagan ditong kumain. Yung mga nag-iingay at mga nagliligalig, ating pinalalabas. At minsan, meron pa dito mga nagde-date, At talaga namang, hindi nila alam, kita sila ni Father Roland doon sa CCTV. Hindi nila alam, habang sila nagde-date dito, sinusubok sila ni Father Roland. Kita sa CCTV natin. At minsan dito pa nga naglalampungan. Aba, talagang, hindi pa pwede yun. Ang mga ganong gawain, hindi pwede sa loob ng simbahan. Dapat dito may paggalang, may respeto. Kaya nga't bawal ding matulog dito. Ay, minsan naman kayo nagsisimba, tulog na kayo Tingnan nyo nga inyong katabit, baka lungangin na. Bawal dito matulog. Kaya minsan pag ako nagmimisa sa homily, pag nakita ko may tulog tinatawag, hoy, gising na.
tapos na sermon ng pare. Sabagat may ganyan no? Kung kailan magsisimula ang sermon, tutulog na, lungangi. Pagtapos naman, parang may alarm. Gising din no? Bawal dito ang ganon. Sabagat ito ay bahay, dalanginan. Kaya nga't ganon din, ating pinapakiusap na kung kayo na may pupunta sa simbahan, ay yung tamang kasuotan naman. Hindi dito po pwede yung mga kasuotang malalaswa. Minsan nagagalit naman yung iba pag sinisita mo. Dahil sabi naman depende naman yan sa natingin. Pag kayo pupunta dito at lawit na kung anong nakalawit, baka pati mata ng pare lumawit, mapatingin sa inyo, nakaka-distract pagka ganyan. Hindi pwede. Kailangan dito ay disente ka. Haharap ka sa Diyos Alam nga namang, kaya pati pananamit, nakalagay doon sa may pintuan natin, tamang pananamit sa loob ng simbahan. Kaya yun ang paalala ni Jesus. Kaya ganun na lang ang kanyang naging gawi. Kung paano niya tinrato yung mga tao na minsan naman may hindi makaintindi. Kaya na paliwanagan, Sabi ng bawal magtinda sa loob ng simbahan. Nung ako pa'y bagong dating dito, di siyempre ako napaaway. Dahil nga kahit po doon sa patio, pinagbabawal natin ng mga magtitinda sapagkat, siyempre, nandun ang mga tao doon pumaparada, papasok pa lang dito sa simbahan, nagkakaribok na. Nawawala ka sa disposition sa pagsimba mo, kaya pinagbabawal natin. Nung ako bagong dating dito, ang dami na magtitinda. Mga maglalako, meron pa. Akala mo dito pa nagtitinda sa harap ng simbahan ng agimat? Yung mga kung ano-anong mga agimat na anting-anting daw. Na yung basta isasabit sa iyong gayon, tapos hindi ka naman nabili, sisingiling ka. Di pa nagtinda itinataboy natin. Yun din ang ginawa ni Jesus. At dapat nating maunawaan na ang pagpapahalaga sa bahay dalanginan ay sumasalamin sa pagpapahalaga natin sa ating sarili. Bakit? Sapagkat tayo ay tinuturing natin ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na lumukob sa atin sa sakramento ng binyag. Diga nga, at ang tinutukoy ni Jesus na templo dito sa Ebanghelyo ay ang kanyang sarili. At ito'y naunawaan ng kanyang mga alagad. Kaya yung pagpapahalaga natin, sa ating simbahan at sa ating sarili, dapat ay parehas. Sumasalamin sa isa't isa. Sapagkat tayo ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya hindi pwedeng itong ating simbahan makalat. Kaya nga ito'y palagi nating ipinapalinis. Well-maintained ang ating simbahan. Ganon din naman dapat. Yung pagpapalagi sa ating sarili, ingatan din ang katawan. Hindi pwedeng magbisyo na kung saan maaabuso naman ang iyong katawan. Kaya kung dapat kaya mag-ingat. Linisin ang katawan. Laging maghugas ng kamay. Pag iniingatan natin ang ating sarili, iingatan tayo ng Diyos. Kaya, gayon na lamang mga kapatid ang paalala sa atin kung paanong pinapahalaga natin ang simbahan. Kaya nga, kita ninyo, medyo matanda na kasi itong ating simbahan, at natutuwa sila pagpunta dito sa San Jose. Kaganda ng simbahan ng San Jose. Kaya dapat nating ingatan. Kaya nga, yan. Pinaayos natin ang bubong sa pangunguna ni Father Bandi at ng Ministry on Stewardship ni Brother Julius, ang mag-asawa ni Sister Linda, para may paayos itong ating simbahan. Salamat sa mga nagbibigay. Yung mga kaibigan ni Father Bandi na kanyang nilapitan. Kaya huwag kayong magugulat kung sa isang araw po, maglalabas na tayo ng
solicitation letter para sa mga taga San Jose. Kasi yung pong ating ibinayad sa bubong ay galing pa po yan sa mga kaibigan ni Father Bandi na mga hindi taga rito sa San Jose. So ngayon, subukan naman natin ng mga taga San Jose kung tutulungan tayo na maipaayos natin ang bubong ng ating simbahan sapagkat tumutulo dito pag naulan. So kailangan din natin itong pahalagahan. Kailangan nating ingatan. Yung mga kisame natin, talagang wala ho akong nagawa. Dahil lang dumating ako dito, sadyang wasak na yan, edi aalis din ho ako dito nang wasak pa din yan. Dahil, tingin ko hindi ho yata, kung dininigaw ni San Jose ang aking panalangin, dahil nung ako'y bagang dating dito, sabi ko kay Poong San Jose, kayo ho ang karpintero, kayo na ang bahalang gumawa niyan. No? Ako na may pari lang. Mataktak ko ng paggagawa niyan. Ewan ko naman, may 8 buwan pa, baka ho na timing lang si San Jose. Sapagkat sirang-sira na po yung bahaging ito ng ating kisame. Kaya, sister, medyo titingala kayo ng konti. Dahil baka ho biglang bumagsak yan, mabagsakan kayo. Pasensya na ho kayo. Talagang hindi ko na ho yan kayang ipagawa. Kita ninyo, yung banda doon, butas na. Ari dini, ang kahoy dini, kinain na ng anay at saka ng unos. Pero dapat ito'y ating ipaayos sapagkat napakaganda po ng simbahang ito. Ang dami nang natutuwa pag pumupunta dito. At hindi lang naman mga taga San Jose. Iba't ibang bayan. Actually, international. Kahit nga sa online, kita ninyo, nagsisimba dito. Hindi lang mga taga San Jose. No? Pati nga po yung mga kamag-anak ko Siyempre yung mga kamag-anak ko dito nagsisimba. Pati mga nasa ibang bansa. Ewan ko, siguro dahil akong pares pres, ewan ko lang kung sisimba pa rin ng mga yan dito pag hindi na akong pares pres, lalo na ang aking mga tiya, no? Na tila baga ako yung minamonitor. Pagkat minsan ngang nasabi ko, ang aking tita Ining, ako'y napagsabihan, ang pagsabilis ko daw magmisa. Kaya akin hong hininay-hinay, nalaman ko kahapon, sabi naman pala ng aking tita yung kapatid na bunso, sabi naman daw ng aking tita ako daw itatawagan at sasabihin daw sa akin, Utoy, ang pagkakabagal mo namang magbisi, nakakaantok naman kako, hindi ko na maintindihan dito sa aking mga tiya kung saan ko ilalagay ang sarili. Ang mabuti siguro, ang tatanawin ko, yung aking tito Orlan. Kapatid din naman nila na tuwing umaga nagsisimba din dito. Sabi ko, tito Orlan na lang ang aking tatanungin. Bakit ang ngayon tito Orlan na yung tutunuin? Siyang nagdodonate kung ano sabihin ng aking tito Orlan, papipiliin ko na lang. May tito Orlan na nagang gusto niya. Mabagal o mabilis? No? Ang dami na nagsisimba dito, taga-iba't ibang, pati taga-ibang bansa. Pati pala yung mga tiya kong nasa Amerika, dito nagsisimba. Ganyan. Dapat ang ating pagpapalaga sa ating simbahan na ang mga tao, maengganyong pumasok dito sa simbahan. Pero itong simbahan ito, ang gusali, ito'y tanda lamang ng tunay na simbahan ng Diyos. Sino yon? Tayo po yon. Kaya dapat pinapahalaga natin ang ating sarili, ang ating sambayanan. Dahil tayo ang simbahan ni Kristo. At yung pagpapahalaga natin sa ating sarili, dapat sumasalamin sa pagpapahalaga natin sa bahay dalanginan. Kaya napakalaking hamon po nito sa atin. Kaya gayon na lang din ang ating pagpapahalaga sa araw na ito sa pagtatalaga sa Basilika ng Laterano sa Roma. At yun ang dahilan kung bakit ito ay ating ginugunita. Napakahalaga ng bahay dalanginan at ito'y dapat nating igalang sapagkat nandito at dito natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Bagamat ang Diyos dapat ay nasa puso ng bawat isa. Magsitayo po. Nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan. Isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pandaigdigang simbahan
naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi ng mapagkaluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos at turo ng Panginoon nating Jesucristo sa atin, idulog natin sa Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin at mga pagsusumamo sapagkat itinuro sa atin ni Jesus na ang Diyos ay ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po natin ginugunita at ipinapanalangin ang kaluluwa ng lahat ng mga yumao, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng poong may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling din natin ang paggabay ng Mahal na Birheng Maria, katuwang ang ating patron si Poong San Jose, sa paglalakbay ng mga kaluluwa patungo sa tahanan ng Diyos Ama. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng buhay na Kanyang ipinagkakaloob sa atin, lalo na para sa biyaya ng buhay na walang hanggan na Kanyang ipagkakaloob sa lahat ng mga yumauna. Luwalhati sa Ama, At sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sitayo po ang lahat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patnubayan nawa kayong lagi ng poong may kapal upang laging sumayin niyo ang Kanyang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.